Pinakanta ako ng ginanan ko sa party para mapahiya sa mga bisita. Sigurado ay pagtatawanan kanila. Pananakot niya pa. Pero gulat siya nang magsimula akong umawit ay umiiyak na lumapit ang mga milyonaryo at gusto akong ipadala sa Amerika dahil sa boses ko. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang nakikinig ka sa kwento ni Liora, may bahagi rin ng buhay mo ang makikita mo sa kanya. Isang pangarap na matagal mong itinago, isang sakit na tahimik mong kinimkim, o isang talento na hindi mo mailabas dahil natatakot kang pagtawanan ng mundo. Sa giid ng lumang rele sa bayan ng San Esteban, may isang maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping yero, kahoy at lumang tarpaulin. Kapag tag-ulan, may 3 palanggana sa loob para saluhin ang tulo mula sa bubong. Kapag tag-init naman, parang pugo ng init sa loob, kaya madalas sa labas ng bahay nagpapalipas ng gabi ang mag-inang sina Liora May Talabong at Maristela Talabong. Si Liora ay 23 taong gulang, simple manamit, mahabang buhok, maputi at magandang mukha, ngunit hindi siya sanay mag-ayos. Madalas siyang makita sa palengke na may bitbit na bayong, bumibili ng murang gulay na lulutuin nila ng ina. Sa umaga, tumutulong siya kay Maristela sa paggawa ng puto, kutsinta at bibingkang maliit na ibinibenta nila sa harap ng lumang simbahan. Sa hapon naman, naglalaba siya para sa ilang kapitbahay at minsan ay nag-aalaga ng anak ng mga trabahador para may dagdag kita. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, may isang bagay na itinatago si Liora. Sa likod ng tahimik niyang mukha, may tinig siyang kayang magpatigil ng tao sa paglalakad. Kapag madaling araw at wala pang masyadong gising, habang nagsasaing si Maristela at nag-aayos ng paninda, maririnig ang mahina ngunit napakalinaw na pagkanta ni Liora. "Anak," minsang sabi ni Maristela habang hinuhulma ang puto sa maliit na molde. "Kung buhay lang ang tatay mo, sigurado akong ipagmamalaki ka noon sa buong bayan." Napahinto si Liora. Napatingin siya sa lumang litrato ng ama niyang si Romulo Talabong, nakasabit sa dingding na malapit ng kumusa ang kulay. Sa litrato, nakasuot ito ng barong at may hawak na mikropono. Dating kumakanta si Romulo sa mga piyesta, kasal, binyag, at kahit sa lamay. Hindi siya sumikat, hindi siya yumaman, ngunit tuwing kumakanta siya, tumatahimik ang mga tao. Para bang kahit pinakamatigas na puso ay lumalambot kapag naririnig ang boses niya. "Hindi naman ako kasing galing ni tatay," mahina ang sagot ni Liora. "Hindi mo kailangang gayahin ng tatay mo. Ang kailangan mo lang, huwag mo ikulong ang boses mo bawang buhay." Ngumiti si Liora, ngulit may lungkot sa mga mata niya. Minsan na rin siyang nangarap. Nung high school siya, sumali siya sa singing contest sa kanilang bayan. Nanalo siya sa unang pagkakataon. At doon siya unang pinangarap na makapag-aral ng music sa Manila. Ngunit nang magkasakit ang ama niya sa baga, unti-unting naubos ang ipon nila. Ibinenta ang maliit na karaoke machine, isinangla ang hikaw ng ina, at huminto si Liora sa kolehiyo bago pa man matapos ang unang taon. Pagkamatay ni Romulo, tila kasama rin nitong nawala ang lakas ng loob ni Liora. Hindi na siya sumali sa kahit anong singing contest, hindi na siya kumanta sa mga programa. Kapag may nag-aaya sa kanya, ngumingiti lang siya at nagsasabing, "Hindi na po ako sanay." Sa totoo lang, hindi kawalan ng galing ang dahilan. Takot siya. Takot siyang muling mangarap at mabigo. Takot siyang ipakita ang tinig niya sa mundong mabilis humusga sa mahirap. Para sa kanya, ang pangarap ay luho ng mga taong hindi kailangang isipin kung may pambili ng gamot kinabukasan. Mayroon siyang matalik na kaibigan, si Nimia Sardea, isang mananahing na natira 2 kanto mula sa kanila. Si Nimia ang tipo ng babae na kahit maraming problema ay nakukuha pang tumawa ng malakas. "Liora, ang ganda-ganda ng boses mo tapos ginagawa mo lang alarm clock ng mga manok tuwing madaling araw," birong ni Nimia habang tinatahi ang lumang blusa ni Maristela. "Aba, kung may tumawa sa iyo, sasapakin ko gamit ang measuring tape ko," sabi ni Nimia sabay taas ng measuring tape. Napatawa si Liora. Sa lahat ng tao, si Nimia ang isa sa ilang hindi siya tinatrato na kawawa.
Oo, alam nito ang hirap ng buhay niya, ngunit hindi siya kinakakawalan. Pinapaalala nito sa kanya na may halaga siya kahit walang mamahaling damit, kahit walang diploma sa music, kahit ordinaryong dalaga lang siya sa paningin ng bayan. Bukod kay Nimia, may isa pang taong naniniwala sa kanya, si Padre Amando Quiros, ang matandang pari sa kanilang parokya. Nung nabubuhay pa si Romulo, madalas itong kumanta sa misa, kaya kilala ng pari ang pamilya Talabong. Isang linggo, pagkatapos ng misa, habang nag-aayos si Leora ng paninda sa labas ng simbahan, lumapit si Padre Amando. "Leora," tawag nito, "bakit hindi ka na kumakanta sa choir?" Napaiwas siya ng tingin. "Marami na po kasing magagaling, padre." "Maraming magagaling, oo, pero hindi lahat may puso kapag kumanta." Hindi nakasagot si Leora. "Ang biyaya, anak, kapag itinago mo ng matagal, hindi nawawala, pero nalulungkot." Dagdag ng pari. "Parang ilaw na may sindi, pero tinakpan mo ng kumot. Nariyan pa rin ang liwanag, pero walang nakakakita." Tinanggap ni Leora ang sinabi ng pari, ngunit hindi pa rin sapat iyon para buksan niya ang pusong matagal na niyang isinara. Samantala, sa kabilang bahagi ng San Esteban, may isang pamilyang halos ibang mundo ang ginagalawan. Ang mga Vildoria, ang may-ari ng Vildoria Events Group, isang kumpanyang kilala sa pag-oorganisa ng malalaking kasal, corporate gala, charity balls, at private celebrations ng mayayaman. Ang mansion nila ay nasa mataas na bahagi ng bayan, malayo sa ingay ng riles, malayo sa amoy ng palengke, at malayo sa mundong kinabibilangan ni Leora. Ang anak ng pamilyang iyon ay si Daxen Vildoria. Hindi siya kasing ingay ng ibang binatang mayaman. Hindi siya mahilig magpakitang gilas sa social media. Mas madalas siyang nasa charity events ng kumpanya kaysa sa mga private clubs. Mahiling siya sa lumang musika, lalo na sa mga kundiman na madalas ding kantahin ng ama ni Leora noon. Nagtagpo ang landas ni Leora at Daxen sa isang charity medical mission na ginanap sa covered court ng San Esteban. Isa si Leora sa mga volunteer na namimigay ng lugaw sa matatanda na nakapila para magpatangin. Si Daxen naman ang kinatawan ng Vildoria Events Group dahil kumpanya nila ang sponsor sa programa. Tanghali noon, mainit at nagsisimula ng mainip ang mga matatandang naghihintay. May isang lolang nanginginig sa pila, si Lola Sebia, na biglang naupo dahil sa hilo. Tinulungan siya ni Leora, pinaypayan at binigyan ng tubig. "Anak, kantahan mo nga ako," mahina nitong pakiusap, "para hindi ko maramdaman ang hilo." Nagulat si Leora. "Lola, nakakahiya po, maraming tao." "Mahina lang, ako lang makakarinig." Ngunit nang magsimulang humuni si Leora, hindi lamang si Lola Sebia ang nakarinig. Unti-unting tumahimik ang paligid. Ang mga batang naglalaro ay napahinto. Ang mga nurse na nag-aayos ng gamot ay napatingin. At si Daxen, na noon ay may kausap na staff, ay napalingon. Hindi malakas ang pagkanta ni Leora, ngunit sapat para maramdaman ng mga tao ang lambing at lungkot sa tinig niya. Hindi ito kantang pangpaligsahan, hindi ito kantang nagpapakitang gilas. Para itong panalangin na dahan-dahang dumadampi sa dibdib. Matapos ng ilang linya, napansin ni Leora na maraming nakatingin. Agad siyang tumigil at namula ang muka. "Pasensya na po," sabi niya. Lumapit si Daxen, may hawak na bottled water. "Bakit ka humihingi ng pasensya?" Napatingin si Leora sa kanya. Doon niya unang nakita ng malapitan ng binata. Maayos manamit, malinis tingnan, ngunit hindi mayabang ang dating. "Kasi baka nakaistorbo ako," sagot niya. "Hindi ka nakaistorbo," sabi ni Daxen. "Sa tingin ko nga, ikaw ang dahilan kung bakit biglang kumalma ang lahat." Hindi alam ni Leora kung paano sasagot. Nasanay siyang pulihin dahil masipag siya, dahil mabait siya, dahil matiyaga siya, pero bihira siyang purihin dahil sa boses niya. "Ako nga pala si Daxen," pakilala ng binata. "Leora," maikli niyang sagot. Mula noon, tuwing may outreach program ang Vildoria Events Group sa San Esteban, naroon si Daxen. Sa simula,
Simpleng kumustahan lang. Minsan tinutulungan niya ni Liora magbuhat ng kahon ng gamot. Minsan, binibili niya ang lahat ng natirang kakanin ni Maristela para ipamigay sa volunteers. Unti-unti, naging mas madalas ang pag-uusap nila. Nakakatuwa ka, sabi ni Daxen isang hapon habang nag-aayos sila ng monoblock chairs. Hindi mo alam kung gaano kaganda boses mo. Alam ko lang kung gaano kamahal ang bigas ngayon, biro ni Liora. Napatawa si Daxen. Seryoso ako. Seryoso rin ako. Sa amin, mas importante muna ang bigas kaysa pangarap. Hindi na nakipagtalo si Daxen. Sa halip, mas lalo niyang unawaan na ang katahimikan ni Liora ay hindi kahinaan. Ito ay bigat ng buhay na pinipilit niyang dalhin ng mag-isa. Lumalim ang pagkakaibigan nila. Hindi ito mabilis. Hindi parang kwento sa pelikula na isang tinginan lang ay pag-ibig na agad. Dumaan ito sa maraming simpleng sandali. Pag-uusap sa gilid ng covered court, sabay na pagkain ng turon sa tindahan ni Aling Josefina, pagtulong ni Daxen na ihatid si Maristela sa health center, at pakikinig ni Liora sa mga kwento ni Daxen sa mundong kinalakihan niya na puno ng magagarang tao, ngunit kulang sa tunay na malasakit. Isang gabi, matapos ang misa para sa anibersaryo ng pagkamatay ni Romulo, hinatid si Liora pa uwi. Tahimik ang daan, may ilang ilaw sa poste na pundi at rinig ang malayong tunog ng tren. Liora, sabi ni Daxen, alam kong magkaiba ang mundo natin. Napatigil siya sa paglalakad. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na pwedeng magtagpo. Matagal siyang hindi sumagot. Sa dibdib niya may kaba at saya na sabay lumalaban. Daxen, mahirap lang kami. Mahina niyang sabi. Hindi ako sanay sa mundo mo. Hindi ko hinihingi na baguhin mo ang sarili mo para sa mundo ko, sagot ni Daxen. Ang gusto ko, makilala ka nila kung sino ka talaga. Ngunit hindi ganun kadali ang lahat. Dahil sa mansyon ng mga Vildoria, may isang babaeng matagal nang may ibang plano para kay Daxen. Siya si Doña Velmira Safra Vildoria, ina ni Daxen. Sa labas, kilala siya bilang elegante, respetado at mapagbigay na ginang. Lagi siyang nasa charity magazine, laging may litrato habang nagbibigay ng tseke sa mahihirap, laging may perpektong ngiti sa harap ng kamera. Pero sa loob ng bahay, iba siya. Malamig ang kanyang tingin. Sukat niya ang tao base sa apelyido, damit, edukasyon at koneksyon. Para sa kanya, ang bawat kilos ng pamilya Vildoria ay dapat magmukhang marangal sa mata ng lipunan. May nais siyang ipares kay Daxen, si Cresida Yelana Montejar, anak ng malaking business partner nila. Mayaman, edukada, laging maayos manamit at sanay sa mataas na lipunan. Sa isip ni Doña Velmira, si Cresida ang babaeng bagay sa anak niya. Kaya nang nalaman niyang may dinadalaw si Daxen na dalaga mula sa gilid ng reles, kumulo ang dugo niya. Isang tindera ng kakanin? Malamig niyang tanong kay Daxen isang gabi sa dining room. Iyan ang babaeng ipinagmamalaki mo? Hindi siya basta tindera ng kakanin, ma, sagot ni Daxen. Pangalan niya ay Liora. Pangalan? Mapait na natawa si Doña Velmira. Kahit gaano kaganda ang pangalan, hindi yan mabubura kung saan siya galing. Tumayo si Daxen. Hindi kasalanan ng tao kung ipinanganak siyang mahirap. Hindi, sagot ni Doña Velmira, pero kasalanan mong kalimutan kung sino ka. Mula noon, naging malamig ang hangin sa pagitan ni Daxen at ng kanyang ina. Mas lalo itong lumala nang unang dalhin ni Daxen si Liora sa mansyon para ipakilala sa pamilya. Suot ni Liora ang simpleng bestidang tinahi ni Ninya. Hindi mamahalin, ngunit malinis at maayos. May dala siyang kahon ng puto at kutsinta bilang pasalubong. Nanginginig ang kamay niya nang pumasok sila sa malaking sala ng mansyon. Nandoon si Doña Velmira, nakaupo sa mahabang sofa na parang reyna sa sariling kaharian. Katabi nito si Severiano Vildoria, ama ni Daxen, tahimik at seryoso. Naroon din si Garrick Sullivan, pinsan ni Daxen, at si Manang Brisha, ang matagal ng kasambahay sa mansyon. Magandang gabi po, magalang nabati ni Liora. Nagdalaw kami ng konting kakanin. Tinignan ni Doña Velmira ang kahon na parang dumi ito sa mesa. Gaano kasimple,
sabi nito. Nayuko si Liora. Agad namang sumingit si Garrick. Aba, paborito ko ang kutsinta. Manang Brisha, pwede bang makahingi ng nyog? Ngumiti ng bahagya si Manang Brisha at kinuha ang kahon. Sa mga mata nito, may awa at pag-unawa. Ngulit hindi natapos doon ang paghusga. Habang kumakain sila, pinuna ni Doña Velmira ang paraan ng paghawak ni Liora ng kutsara, ang tahimik nitong sagot at maging ang simpleng sapatos na suot niya. So, Liora, ano ang pinagkakaabalahan mo bukod sa pagtitinda? Tumutulong po ako kay Mama. Naglalaba po minsan at volunteer po sa simbahan kapag may programa. Wala kang natapos? Nanigas si Liora. Narinig niya ang diin sa tanong. Ma, babala niya. Tanong lang naman, sabi ni Doña Velmira, nakangiti mulit matalim ang mata. Hindi po, mahinang sagot ni Liora. Huminto po ako sa kolehiyo nung nagkasakit ang tatay ko. Sayang, sabi ni Doña Velmira. Sa mundo namin, importante ang pinag-aralan, hindi sapat ang bait. Para yung sampal na walang tunog, ngunit pinigilan ni Liora ang luha. Ayaw niyang magmukhang mahina. Ayaw niyang bigyan ng dahilan si Doña Velmira para sabihing hindi siya bagay. Pag-uwi ni Liora, tahimik siya sa buong biyahe. Nang makarating sila sa tapat ng maliit nilang bahay, saka lang siya nagsalita. Daxen, baka tama ang mama mo. Hindi siya tama, mabilis na sagot ng binata. Pero hindi rin siya bulag. Magkaiba tayo. Baka masaktan ka lang dahil sa akin. Hinawakan ni Daxen ang kamay niya. Mas masasaktan ako kung bibitaw ako dahil lang takot ang ibang tao sa katotohanan mo. Hindi sumagot si Liora, ngunit sa loob niya, may takot na lalong lumalaki. Sa mga sumunod na linggo, mas naging madalas ang tahimik na pang-aapi ni Doña Velmira. Kapag nasa mansyon si Liora, palagi siyang may naririnig na pahadjing. Minsan tungkol sa damit, minsan tungkol sa pamilya, minsan tungkol sa ugali ng mga mahihirap na nanangarap makapasok sa mayamang angkan. Hindi palaging direktang sinasabi, ngulit sapat para maramdaman niya. Si Manang Brisha ang madalas na aabot sa kanya ng tubig at tahimik na sinasabing, "Huwag mong dibdibin lahat, iha. May mga taong marangalang bahay pero salat ang puso." Si Garrick naman ay nagpapatawa kapag napapansin niyang naiilang si Liora. Liora, kapag yumaman ako sa kakakain ng kutsinta ninyo, ikaw ang una kong bibigyan ng shares. Kahit papaano, gumagaan ang loob niya dahil sa kanila. Ngunit alam niyang hindi biro ang kinakaharap niya. Hindi lang ito simpleng ayaw sa kanya ng ina ng lalaking mahal niya. Para kay Doña Velmira, si Liora ay mantsa sa perpektong larawan ng pamilyang Vildoria. Isang hapon, habang nasa opisina si Daxen, tinawagan siya ni Doña Velmira at pinapunta sa mansyon. Akala ni Liora ay may pag-uusapan silang maayos. Ngunit pagdating niya, nakita niyang abala ang buong bahay. May mga florists, event staff, caterers at designer na nagpapabalik-balik sa ballroom. May malaking parte kami sa susunod na buwan, sabi ni Doña Velmira habang nakatayo sa gitna ng engrandeng bulwagan. Anniversary ng Vildoria Events Group. Darating ang investors, politicians, foreign guests at mga kaibigan ng pamilya. Ganun po ba? Sagot ni Liora, hindi alam kung bakit siya naroon. Tiningnan siya ni Doña Velmira mula ulo hanggang paa. Dadalhin ka ni Daxen, sigurado iyon. Matigas ang ulo ng anak ko. Napalunok si Liora. Kaya ayusin mo ang sarili mo, huwag mong ipapahiya ang pamilya namin. Nanikip ang dibdib niya. Opo. Lumapit si Doña Velmira sa patang lapit para lamang marinig ni Liora ang kasunod niyang sinabi. Alam mo, minsan kailangan makita ng tao ang tunay niyang lugar para tumigil siya sa pag-akyat ng hagdan na hindi para sa kanya. Hindi kumibo si Liora, ngulit habang nakatingin siya sa napakalaking ballroom, sa kumikinang na chandelier, sa entabladong kasalukuyang inaayos, hindi niya alam na ang lugar na iyon ang magiging saksi ng pinakamalaking kahihiyan na inihahanda ni Doña Velmira para sa kanya. At hindi rin alam ni Doña Velmira na ang entabladong balak niyang gawing hukay ng pagkatao ni Liora ay siya palang magiging unang hakbang ng dalaga patungo sa buhay na matagal nang naghihintay sa kanya.
Bago tayo magpatuloy sa istorya ni Liora, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa parteng ito, mas makikilala natin kung hanggang saan kayang tiisin ng isang taong minamaliit ang sakit ng panghuhusga at kung paanong minsan ang mismong lugar na ginawa para ipahiya ka ang siya palang magiging simula ng pag-angat mo. Mula nung ipaalam ni Doña Vilmira kay Liora tungkol sa ingranding anniversary party ng Vildoria Events Group, hindi na nawala ang bigat sa dibdib ng dalaga. Kahit nasa bahay siya, kahit tumutulong siya kay Maristela sa paggawa ng puto at kutsinta, kahit nakangiti siya sa mga bumibili sa harap ng simbahan, may kaba na palaging gumagapang sa sikmura niya. Hindi niya masabi kay Maristela ang buong nangyari sa mansyon. Ayaw niyang mag-alala ang ina. Ayaw niyang maramdaman nitong parang kasalanan pa ng kahirapan nila kung bakit siya minamaliit. Kaya tuwing tinatanong siya ni Maristela kung maayos ba ang pakikitungo sa kanya ng pamilya ni Daxen, pilit siyang numingiti. "Maayos naman po, ma," sabi niya habang naglalagay ng niyog sa kutsinta. Ngulit kilala ni Maristela ang anak niya. Alam niya kung kailan totoong ngiti ang nakikita niya at kung kailan pinipilit lang. "Anak," mirahan niyang sabi, ang taong sanay magtiis, madalas nakakalimutang may karapatan din siyang masaktan. Napatigil si Liora. Yumuko siya at inayos ang mga dahon ng saging sa bilaw. "Hindi naman po ako nasasaktan," pagsisinungaling niya. Lumapit si Maristela at hinawakan ng kamay niya. "Nagsisinungaling ka gaya ng tatay mo noon. Kapag may problema, kunwari okay lang, pero kapag kumanta, doon lumalabas ang lahat." Napatingin si Liora sa lumang litrato ni Romulo sa dingding. Parang mula sa larawan ay nakatingin ito sa kanya, tahimik ngunit may paalala. Samantala, sa mansyon ng Vildoria, abala ang lahat sa paghahanda. Ang malawak na ballroom ay pinuno ng puting bulaklak, kristal na ilaw at gintong dekorasyon. May malaking stage sa gitna, may orchestra platform sa gilid, at may mahabang mesa para sa mga VIP guests. Ang mga staff ay halos hindi na makapagpahinga dahil bawat maliit na detalye ay kailangang dumaan sa mata ni Doña Vilmira. Hindi pwedeng kulang ang ilaw sa stage. Utos niya kay Odelia Maravilla, ang event stylist na kilala sa pag-aayos ng mga kasal ng mayayaman. "Gusto kong maliwanag ang gitna. Lahat ng nasa entablado dapat kitang-kita." Tumanggo si Odelia. "Yes, Doña Vilmira. May special performer po ba?" Bahagyang ngumiti ang ginang. "Meron. Isang sorpresa." Hindi alam ni Odelia kung bakit tila may lamig sa ngiti nito. Ngunit bilang bayad na stylist, hindi na siya nagtanong. Pinatawag din niya si Crisida Yelana Montejar. Dumating ito sa mansion sakay sa itim na luxury car, suot ang designer dress at malinis na ngiti. Sa mata ng ibang tao, si Crisida ay perpekto. Maganda, sosyal, edukada at sanay sa mga pagtitipon ng alta society. Ngulit sa likod ng maamong mukha, may matalim niyang yabang. Doña Vilmira, Bati niya habang humahalik sa pisngi ng ginang. "I heard Daxen is bringing her." "Unfortunately," malamig na sagot ni Doña Vilmira. Umupo sila sa veranda kung saan tanaw ang garden na pinalamutyan para sa party. "Hindi ko maintindihan si Daxen," sabi ni Crisida habang hinahalo ang tsaa. "He could have anyone." "He is confused," sabi ni Doña Vilmira. At minsan ang isang nalilitong lalaki, kailangan lang makita ang pinagkaiba ng ginto sa putik. Napangiti si Crisida. "So, what do you want me to do?" "Wala kang kailangang gawin ng sobra," sagot ng ginang. "Dumalo ka lang, maging ikaw. Hayaan mong makita ng lahat kung ano ang bagay kay Daxen at kung ano ang hindi." Sa gabing iyon, nakumpleto na ni Doña Vilmira ang plano. Hindi sapat na makita ng mga tao na mahirap si Liora. Kailangan niyang maramdaman ni Liora na hindi siya bagay. Kailangan niyang mapahiya sa paraang hindi madaling kalimutan. At doon niya naisip ang entablado. Kinalat niya sa ilang malalapit na bisita na may special performance daw ang nobya ni Daxen. Hindi niya sinabing mahusay si Liora. Sa halip, ginawa niyang biro. "Naku, very brave ang girl," sabi niya sa isang kaibigan habang nasa phone. "Wala namang formal training pero gustong kumanta sa harap ng mga investors. Let us see kung hanggang saan ang lakas ng loob niya."
Mabilis kumalat ang bulong-bulungan. May ilan nang naghihintay, hindi para humanga, kundi para manood ng kahihiyaan. Iyon ang gusto ni Doña Valmira. Sa mundo niya, ang reputasyon ay parang salamin. Kapag nabasag sa harap ng marami, mahirap nang buuin muli. Ilang araw bago ang party, dumating sa bahay nila Leora ang isang kahon. Dala ito ng driver ng Vildoria Mansion. Nang buksan ni Leora, nakita niya ang isang gown na kulay maputlang beige. Sa unang tingin ay maayos naman, gulit nang isuot niya, halatang hindi ito sukat. Maluwag sa balikat, mahaba ang layayan, at ang tela ay mukhang luma kumpara sa inaasahan sa isang engranding pagtitipon. May kasamang note mula kay Doña Valmira. "Wear this. Simple suits you." Hindi na nakapagsalita si Leora. Umupo siya sa gilid ng kama, hawak ang tela. Hindi siya mapili sa damit. Sanay siyang magsuot ng ukay at pinaglumaan. Ngunit alam niyang sinadya ito. Hindi regalo ang gown. Paalala ito na sa mata ni Doña Valmira, hindi siya karapat-dapat paglaanan ng tunay na ganda. Dumating si Nimia ng gabing iyon at nadatnan siyang tahimik. "Aba, bakit parang nilalamayan mo ang gown?" Biro ni Nimia. Pero nang makita ang mukha ni Leora, tumigil siya. "Anong nangyari?" Ipinakita ni Leora ang damit. Tiningnan ito ni Nimia mula taas hanggang baba. "Ay, mayaman nga sila pero ang sama ng taste kapag may galit." "Leora?" "Hindi, totoo. Pero huwag kang mag-alala." Kinuha ni Nimia ang measuring tape at gunting. Kung akala nilang magmumukha kang kawawa rito, nagkamali sila ng pinadalhan. Ako ang hahawak niyan. Magdamag na tinahi ni Nimia ang gown. Ginupit niya ang sobrang layayan, inayos ang bagsak ng tela, nilagyan ng lumang lace mula sa baul ng lola niyang Miss Stella, at dinugtungan ng maliit na perlas mula sa sirang rosaryong ibinigay ni Maristela. Hindi ito naging marangya, mulit naging elegante, simple, malinis, at may sariling kwento. Habang nananahi si Nimia, nakaupo si Leora sa tabi niya. "Takot ako," aminin ni Leora. "Sa party? Sa kanila, sa mundo nila, sa tingin nila sa akin." Napayuko siya. "Baka tama sila, Nimia. Baka hindi ako bagay doon." Tumigil si Nimia sa pagtatahi at tumingin sa kanya. "Leora, hindi ka ipinanganak para bumagay sa pangmamaliit ng iba. Kung hindi kasya ang puso nila para sa'yo, problema nila yun, hindi ikaw." Kinabukasan, dumaan si Tavio Granada sa bahay nila. Dala niya ang lumang portable speaker at maliit na notebook na puno ng sulat kamay na tips sa paghinga. "Narinig ko kay Nimia na may party." "Hindi naman po ako kakanta roon," mabilis na sagot ni Leora. Tumingin si Tavio sa kanya, tila may alam. "Hindi mo alam yon. Sa mga taong mapangmata, laging may bitak." Natahimik si Leora. "Makinig ka," dagdag ni Tavio. "Kapag may pagkakataong pilitan kang tumayo sa harap ng tao, huwag mong isipin ang mukha ng nanlalait. Isipin mo ang taong unang naniwala sa'yo." "Si tatay po," tumango si Tavio. "At ang nanay mo, at ikaw mismo nung bata ka pa, bago ka natutong matakot." Dumating ang gabi ng party. Pagpasok ni Leora sa Vildoria Mansion, parang pumasok siya sa ibang mundo. Ang mga sasakyan sa labas ay puro mamahalin. Ang mga babae ay kumikislap sa alahas. Ang mga lalaki ay nakasuot ng mamahaling Amerikana. Sa loob ng ballroom, may violinist, may champagne, may servers na halos sabay-sabay kumilos, at may mga bisitang nagsasalita ng Ingles na parang musika rin ang dating. Nasa tabi niya si Daxin, gwapo sa suot na dark suit, nguhit halatang nag-aalala. "Okay ka lang?" tanong niya. Ngumiti si Leora. "Kaya ko." "Hindi mo kailangang patunayan ng kahit ano sa kanila." "Alam ko," sagot niya. Pero sa loob niya, hindi niya iyon lubos na maramdaman. Mula sa malayo, nakita ni Doña Valmira ang pagdating nila. Saglit siyang natigilan nang makita ang gown ni Leora. Hindi iyon ang itsurang inaasahan niya. Dapat magmumukhang hindi sukat, kawawa at pilit. Ngunit dahil sa kamay ni Nimia, naging payak ngunit maganda ito. Lalong lumitaw ang natural na ganda ni Leora. Lumapit si Cressida, kumikislap sa suot na silver gown. "Leora, right?" sabi niya na parang ngayon lang sila nagkakilala. "You look simple." "Salamat," mahinang sagot ni Leora. "I admire your confidence,"
Dagdag ni Cressida habang nakangiti. Not everyone can stand in a room where they obviously do not belong. Bahagyang nanigas ang panga ni Leora, ngunit hindi siya sumagot. Ayaw niyang gumawa ng esena. Biglang tinawag si Daxen ng ama niyang si Severiano. Daxen, come here. The investors from Singapore are asking about the expansion plan. Nagdalawang isip si Daxen, ngulit hinawakan ni Leora ang braso niya. Sige, trabaho mo yun. I'll be back, sabi niya. Nang maiwan si Leora, mas lalo niyang naramdaman ang mga mata sa paligid. May ilang bisitang bumubulong. May ilan namang ngumiti ng plastik. Naroon si Garrick sa kabilang mesa, sinusubukang siyang lapitan, ngunit pinatawag din ito ng isang tsuhin. Si Manang Brisha naman ay nasa gilid kasama ng staff, tahimik na nakamasid. Lumapit si Doña Velmira kay Leora, dala ang malamig na ngiti. Hindi masama ang ayos mo, sabi niya. May tumulong siguro. Opo, kaibigan ko po. Good. At least may isang bagay kang natutunang tanggapin. Kailangan mo ng tulong para magmukhang presentable. Sumikip ang dibdib ni Leora, ngunit pinili niyang manahimik. Nagsimula ang programa. Nagbigay ng speech si Severianang tungkol sa tagumpay ng Vildoria Events Group. Nagpalakpakan ng lahat. Ipinakilala ang mga investors, ang mga partners, ang mga donors. Makinis ang takbo ng gabi, parang lahat ay perpektong nakasulat sa script. Hanggang sa tumayo si Doña Velmira. Hawak niya ang mikropono. Nakangiti siya sa mga bisita. Before we proceed to dinner, sabi niya, we have a very special surprise. Tonight, my son Daxen brought someone important to him. A young woman from San Esteban, simple, humble, and according to some people, gifted. Namlamig ang buong katawan ni Leora. Napalingon si Daxen mula sa grupo ng mga investors. Leora May Talabong, why don't you come up here and sing for us? Nagkaroon ng mahinang bulungon. Ang ilan ay nagpauman na tila naghihintay ng palabas. Si Cressida ay bahagyang tumawa habang umiinom ng tubig. Umiling si Leora. Doña Velmira, hindi po ako handa. Nonsense, sagot ng ginang, malakas para marinig ng lahat. A true talent is always ready. Lumapit si Daxen. Ma, stop this. Ngunit hinarangan siya ni Severiano. Daxen, not here. Huwag kang gumawa ng esena. Nakatayo si Leora sa gitna ng mga matang mapanghusga. Naramdaman niyang bumibigat ang paa niya. Gusto niyang tumakbo palabas. Gusto niyang umuwi sa maliit nilang bahay, sa tabi ng ina niya, sa lugar kung saan hindi niya kailangang patunayan ng sarili. Lumapit si Doña Velmira at iniabot ang mikropono. Sa sandaling iyon, yumuko ito at bumulong sa kanya. Sigurado ay pagtatawanan kanila. Mas mabuti nang malaman mo na mayon kung saan ka lang bagay. Parang may kutsilyong tumusok sa dibdib ni Leora. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang mikropono. Sa paligid, narinig niya ang mahinang tawa ng ilang bisita. Nakita niya si Cressida na nakataas ang kilay. Nakita niya si Garrick sa gilid, namumutla sa awa. Nakita niya si Daxen, pulit lumalapit, ngulit pinipigilan ng sitwasyon. At sa likod ng ballroom, malapit sa bahagi ng kitchen staff, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Maristela. Hindi alam ni Leora na palihim niya palang pinapamasok ni Manang Brisha. Nakatayo ang ina niya roon, suot ng simpleng bestida, hawak ng lumang panyo ni Romulo. May luha sa mata nito, ngunit tumango ito ng marahan. Parang narinig ni Leora ang boses ng ama niya mula sa lumang alaala. Kumanta ka anak, hindi para sa palakpak, kundi para sa puso. Ipinikit ni Leora ang mga mata. Huminga siya ng malalim, gaya ng itinuro ni Tavio. Hindi niya pinili ang kantang uso. Hindi niya pinili ang kantang pangpasikat. Pinili niya ang lumang awit na madalas kantahin ni Romulo tuwing gabi. Isang awit tungkol sa pag-uwi, paghihintay, at pagmamahal na hindi sumusuko sa hirap. Sa unang nota pa lang, nawala ang bulungan. Ang boses ni Leora ay hindi sumigaw. Hindi ito nagmakaawa. Dahan-dahang itong lumabas. Malinaw at may bigat.
parang ilog na matagal nang pinigil at ngayon ay nakahanap ng daan. Sa bawat linya, naroon ang lungkot ng batang nawalan ng ama, ang pagod ng anak na tumigil sa pangarap para sa ina, ang hiya ng dalagang pinagsabihang hindi bagay, at ang tapang ng pusong pinipili pa ring tumayo. Unti-unting nagbago ang mukha ng mga bisita. Ang dating nakangiti ay natahimik, ang dating mapanghusga ay napayuko. May isang matandang babae sa unang mesa ang napahawak sa dibdib. May isang lalaking dayuhan ang hindi namalayan na napatayo. Si Harlan Wexby iyon, isang Filipino-American music producer na inimbitahan ng investor mula California. Hindi sana siya interesado sa party. Dumalo lang siya dahil kaibigan niya ang isa sa sponsors. Ngunit nang marinig niya si Leora, parang biglang bumalik sa kanya ang boses ng kanyang ina, isang Filipinang dating kumakanta sa maliit na teatro sa Maynila. "My God!" bulong niya. "Who is she?" Sa kabilang mesa, ang mag-asawang sina Octavian at Celine Brixhart, may-ari ng isang arts foundation sa Amerika, ay parehong natigilan. Si Celine ay tahimik na pinupunasan ng luha. Ang Octavian naman ay seryosong nakatingin kay Leora na parang nakakita ng pambihirang bagay na muntik ng matabunan ng pangmamaliit. Habang kumakanta si Leora, hindi niya napansin ang lahat ng ito. Ang nasa isip niya ay ang maliit nilang bahay, ang amoy ng puto sa umaga, ang kamay ng ina niyang pagod ngunit hindi bumibitaw. Ang boses ng ama niyang minsang nagsabing, "Ang kanta anak, hindi laging para sumikat. Minsan, para mabuhay ka." Nang matapos ang huling nota, ilang segundo munang walang gumalaw. Pagkatapos, may pumalakpak. Si Maristela iyon, umiiyak. Sumunod si Daxen. Sumunod si Garrick. At maya-maya, buong ballroom na ang pumapalakpak. Hindi ito polite applause, hindi ito pakitang tao. May mga tumayo, may mga umiiyak, may mga hindi makapaniwala. Si Doña Velmira ay nanigas sa kinatatayuan niya. Ang gabing inihanda niya para durugin si Leora ay biglang naging gabing nagpataas sa kanya sa harap ng lahat. Ang mikroponong inabot niya bilang sandata ng kahihiyan ay naging tulay para marinig ng mga taong makapangyarihan ang tinig na matagal niyang minamaliit. Lumabit si Harlan Wexby sa stage, halos hindi makahintay na matapos ang palakpakan. "Miss Talabong," sabi niya. Nanginginig ang boses. "Do you know what you have?" Hindi nakasagot si Leora. Basa ang mata niya. Hawak pa rin ang mikropono. Sumunod na lumapit sina Octavian at Celine Brixhart. Si Celine mismo ang humawak sa kamay ni Leora. "Child," sabi ni Celine sa malumanit na tinig, "your voice carries a life. We would like to help you train. In America if you are willing. Not as a charity, as an artist." Parang tumigil ang mundo ni Leora. Si Daxin ay umakyat sa stage at tumayo sa tabi niya, hindi para agawin ng sandali, kundi para iparamdam na hindi siya nag-iisa. "Leora," mahinang sabi niya, "narinig ka nila." Tumingin si Leora sa ina niya. Si Maristela ay umiiyak ngunit nakangiti. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi takot ang naramdaman niya sa boses niya, hindi hiya, hindi duda, kundi pag-asa. Sa gitna ng ballroom na puno ng mayayaman, sa harap ng biyenang gustong ipahiya siya sa entalagong dapat sana ay magpabagsak sa kanya, nagsimula ang pagbukas ng isang pinto na matagal nang nakasara. At habang nakatitig si Doña Velmira sa mga milyonaryong lumalapit kay Leora na may luha at paghanga, unti-unti niyang naintindihan ng isang bagay na hindi niya matanggap. Ang babaeng akala niya ay walang lugar sa mundo nila, ay may tinig palang kayang magdala sa kanya sa mundong mas malawak kaysa sa kayang abutin ng pangalan ng mga Vildoria. Bago tayo magpatuloy sa storya ni Leora, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanunood ngayon. Sa parting ito, makikita natin ang tagumpay ay hindi laging dumarating parang mahika. Minsan matapos kang palakpakan ng maraming tao, kailangan mo pa ring harapin ang takot, paninira, duda, at ang tanong kung kaya mo bang panindigan ang biyayang biglang nakita ng mundo sa'yo. Hindi agad nakababa si Leora mula sa intinagong gabing iyon. Hawak pa rin niya ang mikropono, nanginginig pa rin ang mga daliri at ramdam pa rin niya ang bilis ng tibok ng puso niya. Ilang minuto pa lang ang nakalilipas, akala niya ay iyon na ang pinakamasakit na kahihiyan sa buhay niya.
Akala niya pagkatapos ng kantang iyon ay tatawanan siya ng mga bisita, magtatagumpay si Doña Velmira at uuwi siyang durugang pagkatao. Pero kabaliktaran ang nangyari. Sa harap niya ngayon ay ang mga taong dati ay hindi niya kayang lapitan. Mga negosyante, dayuhan, mayayamang bisita at kilalang personalidad. Ngunit hindi sila tatawa. Ang ibang sa kanila ay umiiyak pa rin. Ang iba naman ay nakatayo pa rin pumapalakpak, habang ang iba naman ay tila hindi makapaniwala sa narinig. Si Harlan Wexby, ang Filipino-American music producer, ay nanatiling nakatayo sa ibaba ng Intenago. Matangkad siya, may kaunting puti na sa buhok, at may mukha ng taong maraming narinig na magagaling na manggagawa sa buhay niya. Ngunit sa sandaling iyon, hindi siya mukhang producer na naghahanap ng kikitaing talento. Mukha siyang anak na biglong may naalalang matagal nang nawala. Ulit niya, mas mahinahon na ngayon. I know this may sound sudden, but voices like yours do not appear often. Hindi makasagot si Liora. Tumingin siya kay Daxin na nasa tabi niya. Ang binata ay hindi nagsasalita, ngunit sa mga mata nito ay naroon ang pagmamalaki, pag-aalala at paghingi ng tawad. Para bang alam nitong hindi dapat dinaan si Liora sa ganitong paraan, kahit maganda ang naging bunga. Lumapit si Celine Brixhart, ang milyonaryang may-ari ng Arts Foundation sa Amerika. Wala siyang matalim na tingin. Nang hawakan niya ang kamay ni Liora, parang isang ina ang lambot ng pagkakahawak niya. Liora, sabi ni Celine, hindi namin gustong madaliin ka, pero gusto naming malaman mo na may lugar ang boses mo sa mas malaking entablado. We can offer you training, proper coaching, scholarship, a chance to grow. Sa Amerika po? Halos pabulong na tanong ni Liora. Tumanggo si Octavian Brixhart. Yes, but only if you want it. Hindi ito awa. Hindi ito palabas. This is investment in talent. Ang salitang iyon, talent, ay parang bago sa pandinig ni Liora. Buong buhay niya, mas madalas niyang naririnig ang salitang mahirap, tindera, walang natapos, hindi bagay. Ngayon, may taong tumatawag sa kanya bilang artist. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Sa gilid ng ballroom ay tahimik na nakatayo si Doña Velmira. Hindi niya mapinta ang mukha. Ang ilang kaibigan niya na kanina lang ay nakikipagbulungan at nagtatawanan ay ngayon ay nakikiusyoso na sa paligid ni Liora. May ilantang lumalapit sa kanya para sabihing, Velmira, why didn't you tell us she was that good? O kaya naman, your son has excellent taste. Ang bawat papuri kay Liora ay parang asin sa sugat ni Doña Velmira. Hindi niya ito matanggap. Sa isip niya, ang gabing ito ay dapat magtatapos sa pag-alis ni Liora sa buhay ni Daxin. Sa halip, parang lalo pa itong umangat sa harap ng mga taong mahalaga sa lipunan. Lumapit si Maristela sa entablado nang tulungan siya ni Manang Brisha. Nanginginig ang tuhod ng ina ni Liora, hindi dahil sa takot, kundi sa sobrang emosyon. Anak, ang galing mo! Yakap agad ni Liora ang ina. Doon bumuhos ang luha niya. Hindi siya umiyak habang pinapahiya. Hindi siya umiyak habang nanginginig sa harap ng mga bisita. Ngunit nang narinig niya ang boses ng ina, doon siya bumigay. Ma, natakot po ako, bulong niya. Alam ko, sagot ni Maristela habang hinahaplos ang buhok niya. Pero kumanta ka pa rin. Sa sandaling iyon, sinubukang lumapit si Doña Velmira. Maayos pa rin ang tindig, pilit pa rin ang ngiti. Well, that was unexpectedly moving. Tumayong tuwid si Daxin. Ma, don't. Tumingin si Doña Velmira sa anak. I was going to compliment her. No. Malamig ang boses ni Daxin. You were going to pretend you did not humiliate her. Natigilan ang ginang. Ilang bisita ang napalingon. Si Severiano naman ay agad lumapit upang pigilan ang tensyon. Daxin, mahinang babala nito, not here. Dito rin siya pinahiya, Papa. Bakit noong siya ang sinasaktan, pwede sa harap ng lahat? Nanahimik si Severiano.
Hindi niya kayang sumagot dahil alam niyang totoo iyon. Nakita niya ang nangyari, narinig niya ang pagbubulong ng asawa, at kahit hindi niya alam ang eksaktong sinabi nito kay Liora, alam niyang may karupitang nakatago roon. Pinili ni Liora na hindi magsalita, hindi dahil wala siyang masasabi, kundi dahil ayaw niyang ang unang gabing narinig siya ng mundo ay mauwi sa sigawan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang braso ni Daxen. Tama na muna, hindi ngayon. Napatingin si Daxen sa kanya. Mabigat sa loob nito, pero tumanggo siya. Pagkatapos ng party, hindi na bumalik sa dati ang lahat. Kinabukasan, pagkagising ni Liora, akala niya ay panaginip lamang ang nangyari. Ngulit nang lumabas siya mula sa maliit nilang bahay, may ilang kapitbahay na agad lumapit. Liora, ikaw ba yun nasa video? Tanong ni Aling Josefina, may hawak pang sandok. Anong video po? Ipinakita nito ang cellphone, doon nakita ni Liora ang sarili niya sa entablado, suot ang gown na tinahi ni Nimia habang kumakanta sa harap ng mga mayayamang bisita. Hindi niya alam na may ilang tao palang nag-record. Kumalat na ito sa social media. May caption na, "Poor girl mocked at elite party, stuns millionaires with her voice." Nanlamig siya habang pinapanood ang sarili. Mabuti ba ito kay Maristela? Hindi rin sigurado ang ina. Anak, minsan kapag nakita ka ng mundo, hindi mo na kontrolado kung paano kanila titingnan. Totoo yon. Sa unang araw, puro papuri ang dumating. May nagsasabing nakakaiyak ang boses niya. May nagsasabing proud sila dahil Pinay siya. May nagbahagi ng video at sinabing dapat siyang mabigyan ng pagkakataon. Ngunit sa ikalawang araw, nagsimula na ang ibang klasing ingay. May comment na, ginagamit lang niya yung anak mayaman para sumikat. May nagsabing, scripted naman siguro yan. Drama para sa publicity. May nagsulat pa, kung talagang magaling siya, bakit niya yun lang siya narinig? Binasa ni Liora ang ilan sa mga ito habang nakaupo sa gilid ng kama. Pakiramdam niya, bumalik ang bigat sa dibdib niya. Dumating si Nimia dalang tinapay at kape. Nang makita nitong hawak ni Liora ang cellphone, agad niya itong kinuha. Huwag mong gawing almusal ang panlalait ng mga taong hindi kakilala, sabi ni Nimia. Pero baka tama sila. Mahina ang boses ni Liora. Baka naawa lang talaga sila sa akin. Liora, kung awa lang iyon, hindi sila iiyak sa unang nota. Ang awa, mabilis mawala. Ang tinig mo, tumatak. Dumating din si Tavio ng hapon na yon. Dala niya ang maliit na notebook at isang lumang recorder. Nabalitaan to. Sabi niya, umuupo sa bangko sa labas ng bahay. May nag-aalok daw sa'yo. Hindi ko po alam kung kaya ko. Amin ni Liora. Tinignan siya ni Tavio ng seryoso. Noong unang beses kang naglakad, natumba ka ba? Opo, siguro. Bata pa po ako. Pero hindi ibig sabihin nun hindi ka para sa paglalakad. Ibig sabihin, kailangan mong matutong tumayo ulit. Ganon din sa pagkanta sa mas malaking mundo. Ilang araw matapos ang party, inimbitahan si Liora sa maliik na recording studio ni Harlan Wexby sa Makati. Hindi ito engranding studio gaya ng inaakala niya. Gunit, malinis, maayos, at puno ng lumang plaka at larawan ng mga artista. Kasama niya si Maristela, si Daxen at si Tavio. Naroon din sina Harlan, Selen, Octavien, at isang babaeng may matikas na postura, si Maestra Yvette Cautivar, retiradong opera singer na magiging vocal mentor sana ni Liora kung tatanggapin niya ang training. Sing the same song, sabi ni Harlan mula sa control room. But don't perform for us. Just tell the truth. Pumasok si Liora sa sound booth. Nakaharap niya ang mamahaling mikropono. Biglang nanuyo ang lalamunan niya. Sa party, napilitan siyang kumanta dahil wala na siyang matakbuhan. Ngayon, malaya siyang kumanta. Gunit, mas takot siya. Dahil ngayon, hindi siya basta ipinahiya. Sinusukat na siya. Nagsimula ang tugtog. Pumasok sana siya sa unang linya. Pero pumalya ang boses niya. Tumigil siya. Sorry po, sabi niya agad. Mula sa labas, narinig niya ang boses ni Maestra Yvette sa speaker. Do not apologize every time your voice trembles. Trembling means something is alive. Again, uulit siya. Sa ikalawang subok, mas malinaw ang boses niya, gunit bitin ang hinga. Sa ikatlo, nawala siya sa tono. Sa ikaapat, naiyak siya bago matapos ang kanta. Lumabas siya sa booth na halos hiyang-hiya. Pasensya na po.
Akala ko kaya ko. Lumapit si Maestra Yvette. Hindi ito numiti, gunit hindi rin nanlait. Maganda ang boses mo. Pero hindi sapat ang magandang boses. Kailangan mong matutong alagaan ito. Kontrolin, disiplinahin. Hindi lahat ng emosyon ibinubuhos ng walang direksyon, napayuko si Liora. So, hindi pa po ako handa? Hindi, sagot ng maestra. Pero pwede kang ihanda. Iyon ang unang pagkakataon na unawaan ni Liora na ang biyaya ay simula lamang. Hindi pala dahil napalakpakan ka isang gabi, tapos na ang laban. Mas mahaba pala ang daan pagkatapos mong matuklasan. Samantala, sa mansyon ng mga Vildoria, lalong lumala ang galit ni Doña Vilmira. Nakita niya kung paano naging sentro ng usapan si Liora. Tinatawagan siya ng mga kaibigan hindi para kumustahin ang kumpanya, kundi para itanong kung kailan muli kakanta ang nobya ni Daxin. Ang ilan sa investors na dati ay interesado lang sa expansion plans, ay ngayon ay nagtatanong kung maaaring maging ambassador si Liora sa charity arm ng kumpanya. Hindi niya matanggap, ginagamit siya ng mga tao para sa drama. Sabi ni Doña Vilmira kay Severiano, habang nasa study room sila. Hindi ba ninyo nakikita? Isang kahihiyan ito. Ang kumpanya natin ay pinag-uusapan dahil sa isang babaeng hindi naman natin kauri, Vilmira. Pagod na sagot ni Severiano. Ang kahihiyan ay hindi dahil kumanta siya. Ang kahihiyan ay dahil nakita ng mga tao kung paano mo itinulak siya sa entabla. Nanlaki ang matang ang ginang. You are blaming me? I am saying what happened. Kung hindi ko siya pinakanta, walang makikirinig sa kanya. At yun ba talaga ang intensyon mo? Hindi nakasagot si Doña Vilmira. Sa unang pagkakataon, hindi siya agad nakahanap ng palusot. Dumating si Daxin ng gabing yon para harapin ang ina. Wala na ang galang na laging pumipigil sa kanya. Hindi siya sumigaw. Gunit, mas masakit ang lamig ng boses niya. Ma, alam kong ayaw mo kay Liora. Pero hindi ko akalang kaya mong gamitin ang isang buong ballroom para durugin siya. She needed to understand reality, sabi ni Doña Vilmira. No, you wanted her to feel small because she is not fit for this family. Then maybe, I do not want to fit in this family. Napahinto si Severiano. Daxen, anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Daxen. I'm stepping down from my position for now. Hindi ko kayang magtrabaho sa kumpanyang ginagamit ninyo ang charity bilang dekorasyon habang minamaliit ninyo ang mismong taong tinutulungan dapat natin. Hindi mo kaya ang buhay sa labas, sabi ni Doña Vilmira. Babalik ka rin. Maybe, sagot ni Daxen. Pero kung babalik man ako, hindi na bilang anak na sunod-sunuran. Pag-alis ni Daxen sa mansyon, ramdam niyang para siyang nawalan ng pader na matagal niyang sinandalan. Ngunit sa kakaibang paraan, gumaan din ang dibdib niya. Sa unang pagkakataon, hindi lang siya tumayo para kay Liora. Tumayo siya para sa sarili niyang paniniwala. Samantala, hindi rin tumigil ang paninira kay Liora. Si Cressida, na nasaktan ng pride matapos makita ang paghanga ng mga tao sa dalagang minamaliit niya, ay palihim na nagpasimuno ng mas malisyosong usapan online. Ipinakalat niya ang lumang litrato ni Liora sa palengke, pawisan habang may hawak na bilaw ng kakanin. Nilagyan niya ito ng caption gamit ang dummy account. From kakanin seller to millionaire hunter. Galing! Mabilis iyong kumalat. Nang makita iyon ni Liora, unang reaksyon niya ay hiya. Hindi dahil ikinahiya niya ang pagtitinda, kundi dahil ginamit ito para maliitin siya. Ngunit bago pa siya tuluyang panghinaan, nagsalita si Maristela. Anak, wala kang dapat ikahiya sa larawang iyan. Iyan ang larawang bumuhay sa atin. Kinuha ni Liora ang cellphone. Matagal siyang tumingin sa litrato. Pagkatapos, sa unang pagkakataon, nag-post siya gamit ang sariling account. Ako po ito. Nagtitinda po ako ng kakanin kasama ang nanay ko. Naglalaba rin po ako noon at tumutulong sa simbahan. Hindi po ito kahihiyaan. Ito po ang dahilan kung bakit natuto akong kumanta ng may laman ng puso. Salamat po sa mga nakikinig at sa mga nanghuhusga. Sana balang araw, marinig nyo rin ang kwento ng mga taong minamaliit ninyo. Hindi niya inaasahan ang nangyari. Mas dumami ang sumuporta. Maraming vendors, working students, kasambahay, labandera, at ordinaryong manggagawa ang nag-comment ng kani-kanilang kwento.
May isang tricycle driver na nagsabing umiyak siya dahil anak din niya ay magaling kumanta, ngunit nahihiyang sumali sa school program. May isang OFW na nagsabing boses ni Liora ang nagpaalala sa kanya ng Pilipinas. May isang guro ang nag-alok na tulungan siyang pag-aralan ng English diction. Doon nagsimulang maunawaan ni Liora na ang pinagmulan niyang gustong gawing bala laban sa kanya ay maaari rin palang maging lakas. Hindi niya kailangang burahin ng kahirapan para maging karapat-dapat. Kailangan lang niyang huwag hayaan, iyon ang maging hangganan niya. Makalipas ang ilang linggo ng pag-uusap, training assessment at pag-aayos ng dokumento, opisyal na inalok ni na Octavian at Celine si Liora ng 6-month Artist Development Scholarship sa Amerika. Kasama rito ang vocal training, language coaching, stage performance at pagkakataong makakanta sa ilang cultural events. Hindi ito kontratang pipigil sa kanya. Ito ay oportunidad na matagal na niyang hindi pinangahasang panganapin. Sa maliit nilang bahay, inilatag ni Liora ang papel sa mesa. Nakaupo sa harap niya sina Maristela, Daxen, Nimia, Tavio at Padre Amando. 6 na buwan, sabi ni Liora. Baka mas matagal kung may mangyari pang iba. Anak, buong buhay mong inuna ang iba. Baka panahon na para bigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo. Paano po kayo? Hindi ako babagsak dahil lang hinabol mo ang pangarap mo. Mas masasaktan ako kung mananatili ka rito dahil natatakot kang iwan ako. Tumingin si Liora kay Daxin. Tahimik ang binata. Ikaw naman, tanong niya. Lumapit si Daxin at hinawakan ang kamay niya. Gusto kitang samahan pero alam kong may laban din akong kailangang harapin dito. Ayokong maging dahilan para mahati ang isip mo. Pumunta ka, Liora. Hindi para sa akin, hindi para sa kanila. Para sa sarili mo. Napuno ng luha ang mata ni Liora. Paano kung pagbalik ko ay iba na ang lahat? Kung tunay ang isang bagay, hindi ito mawawala dahil lang lumayo ka para lumago. Sa gabing iyon, hindi pa tuluyang nawala ang takot ni Liora. Nariyan pa rin ang kaba. Nariyan pa rin ang posibilidad na mabigo siya. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, mas malakas ang pag-asa kaysa sa takot. Sa labas ng maliit nilang bahay, dumaan ang tren sa lumang riles. Dati, para kay Liora, ang tunog nito ay paalala na may mga lugar na hindi niya maaabot. Ngayon, habang hawak niya ang scholarship papers, parang ang tunog ng tren ay paalala na may mga paglalakbay na nagsisimula sa pinakasimpleng istasyon. At sa loob ng bahay na minsang pinagtataguan niya ng boses, nagsimulang maghanda si Liora May Talabong hindi na para itago ang kanyang tinig, kundi para dalhin ito sa mundong matagal nang naghihintay na marinig siya. Bago tayo magpatuloy sa istorya ni Liora, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa parteng ito, makikita natin na kahit binuksan na ng tadhana ang pinto para sa pangarap, hindi ibig sabihin ay madali na ang paglakad papasok dito. Dahil minsan, kapag umalis ka sa mundong pamilyar sa'yo, doon mo mas mararamdaman kung gaano kabigat ang lahat ng iniwan mo at kung gaano kalakas ang loob na kailangan para hindi bumalik sa dating takot. Ilang linggo matapos tanggapin ni Liora May Talabong ang scholarship offer ni na Octavian at Celine Brixhart, naging abala ang maliit nilang bahay sa tabi ng lumang riles. Sa unang pagkakataon, hindi lang bilaw ng puto at kutsinta ang nakalatag sa mesa. Naroon na rin ang passport, medical papers, training schedule, ilang damit na hiniram at binili sa ukay-ukay, at isang maliit na notebook na bigay ni Tavio Granada kung saan nakasulat ang mga paalala niya sa paghinga, pag-aalaga ng boses, at pagharap sa entablada. Hindi pa rin makapaniwala si Liora na aalis siya ng Pilipinas. Sa loob ng maraming taon, ang pinakamalayo niyang napuntahan ay Maynila para sa recording assessment ni Harlan Wexby. Ngayon, lilipad siya patungong Amerika para pag-aralan ng isang pangarap na minsang niyang inilibing, kasama ng pagpanaw ng ama niyang si Romulo. Sa bisperas ng kanyang pag-alis, hindi halos natulog si Maristela. Paulit-ulit nitong tinitiklop ang damit ni Liora
kahit maayos na itong nasa maleta. Ipimagsiksik niya ang ilang pakete ng instant noodles, gamot sa sipon, isang maliit na rosaryo at ang lumang panyo ni Romulo na matagal nang nakatago sa baul. "Ma, baka sobra na," sabi ni Leora, pilit na nagpapatawa habang nakaupo sa sahig. "Hindi sobra ang dala ng ina kapag malayo ang pupuntahan ng anak," sagot ni Maristela. Kinuha niya ang lumang panyo. Puting panyo iyon noon, ngulit na nilaw na sa tagal. May maliit na burdang letrang R sa sulok. "Ito ang laging dala ng tatay mo kapag kumakanta siya. Kapag kinakabahan siya, hinahawakan niya ito sa bulsa. Sabi niya, hindi para mawala ang kaba, kundi para maalala niyang may uuwian siya pagkatapos ng kanta." Dahan-dahang tinanggap ni Leora ang panyo. Parang biglang bumigat ang maliit na tela sa palad niya. "Dalhin mo ang boses ng tatay mo," dagdag ng ina. "Pero hanapin mo ang sarili mong kanta." Napaiyak si Leora. Yumakap niya ang ina at sa gabing iyon, hindi nila pinigilan ng luha. Alam nilang hindi ito paalam na walang balikan, ngunit para sa mag-inang sanay na magkatabi sa hirap, napakalaking bagay ng 6 na pakikipagkalayo. Kinabukasan, sinamahan siya ni Maristela, Nimia, Tavio, Padre Amando at Daxen sa airport. Si Nimia ay kunwari matapang, ngunit namumula na ang ilong sa kakapigil ng iyak. May dala siyang maliit na pouch na siya mismo ang tumahi. "Lalagyan mo ng lipstick, gamot at pera. At huwag mong kakalimutan, kapag may nang api sa'yo doon, tawagan mo ako. Hindi ko alam pumunta sa Amerika pero marunong akong manakot sa chat." Napatawa si Leora kahit umiiyak. Si Tavio naman ay nag-abot ng lumang recorder. "Hindi na ito mamahalin pero gumagana pa. I-record mo ang sarili mo kapag may bagong natutunan kang kanta. Minsan, kailangan mong marinig ang sarili mo hindi bilang kritiko, kundi bilang kaibigan." Lumapit si Padre Amando at binasbasan siya. "Anak, hindi lahat ng entablada ay may ilaw. Minsan ang pinakamalaking entablada ay ang sandaling pipiliin mong huwag sumuko kahit walang pumapalakpak." Huli siyang hinarap ni Daxen. Tahimik silang nagtinginan. Maraming gustong sabihin ni Leora ngunit parang lahat ay nakabara sa lalamunan niya. "Sigurado ka bang okay ka lang dito?" tanong niya. Ngumiti si Daxen, ngunit may lungkot iyon. "Hindi ako okay na mawawala ka, pero okay ako na tutuparin mo ang pangarap mo." "Daxen, Leora, noong unang nakilala kita, kumanta ka para pakalmahin si Lola Sebia. Hindi mo alam noon na may nakikinig. Ngayon, marami nang makikinig. Huwag kang matakot sa dami nila. Isipin mo lang, bawat isa sa kanila may sugat na pwedeng maabot ng boses mo." Niyakap niya si Daxen ng mahigpit. Sa yakap na iyon, walang pangako ng perpektong kinabukasan. Wala ring madramang panunumpa. Ang meron lamang ay 2 taong parehong pinipiling lumago kahit nangangahulugan iyon ng pansamantalang paglayo. Pagdating ni Leora sa Amerika, sinalubong siya ng malamig na hangin na hindi niya nakasanayan. Nasa California ang unang bahagi ng Artist Development Program. Malinis ang mga kalsada, malawak ang daan, matataas ang gusali, at mabilis magsalita ang mga tao sa paligid. Kahit kasama niya sina Harlan, Celine at Octavian, naramdaman pa rin niya ang pagiging dayo. Dinala siya sa maliit, ngulit maayos na apartment na tutuluyan niya kasama ang 2 trainee mula sa foundation. Ang isa ay si Mirexa Lorne, isang half-Filipina singer na lumaki sa Nevada, magaling kumanta ng jazz at sanay sa stage. Ang isa naman ay si Pavel Armand, isang tahimik na pianist mula New Jersey na anak ng immigrant family. Sa unang araw, mabait si Mirexa. Tinulungan niya si Leora kung paano gamitin ang laundry machine, kung saan bibili ng murang grocery, at paano sumakay sa shuttle papunta sa training center. "So you're the viral singer from the Philippines?" tanong ni Mirexa habang inaayos ang gamit sa kusina. "Siguro," nahiyang sagot ni Leora. "Pero hindi ko pa rin alam kung tama bang tawagin akong singer."
Napangiti si Mirexa. Here, everyone calls themselves something even before they prove it. You should try. Ngunit hindi ganun kadali para kay Liora. Sa training center, nagsimula ang totoong pagsubok. Hindi sapat na may magandang boses siya. Kailangan niyang matutunan ng diction, breathing control, stage blocking, music theory, microphone technique, interview training, at kahit paano humarap sa kamera nang hindi nanginginig. Si Coach Benicio Vale, Filipino-American performance coach, ang naging isa sa pinakamahalagang guru niya. May edad na ito, kalmado, ngunit matalas magsuri. Liora, sabi nito sa unang session nila, "Do not erase your accent like it is dirt. Your voice comes from where you came from. We will polish clarity, not remove identity." Napatingin si Liora sa kanya. Akala ko po kailangan kong tunog Amerikano para tanggapin nila. Umiling si Coach Benicio. No, you need to be understood, but you do not need to disappear. Malaking bagay iyon para sa kanya, dahil sa unang linggo pa lang, maraming beses na siyang nahiya sa Ingles niya. May pagkakataong hindi niya maintindihan ng mabilis na instruction. May pagkakataong napagkamalan niyang biro ang seryosong tanong. May pagkakataong gusto niyang sumagot, mulit na uunahan siya ng kaba. Tuwing gabi, tinatawagan niya si Maristela sa Pilipinas. Dahil magkaiba ang oras, minsan madaling araw sa kanya, hapon naman sa ina niya. "Kumain ka na ba, anak?" Iyon lagi ang unang tanong ni Maristela. "Opo, ma," kahit minsan ay tanapay at kape lang ang laman ng tiyan niya. "Malamig ba riyan?" "Opo, pero kaya naman." "May nangaaway ba sa'yo?" Napangiti siya. "Wala po, sarili ko lang po minsan." Sa kabilang linya, tatahimik si Maristela. Alam niyang ang kalaban ni Liora ay hindi lang ibang tao. Kalaban din nito ang dating Liora na sanay magduda sa sarili. Madalas din silang mag-usap ni Daxen, ngunit hindi tulad noon na halos araw-araw silang magkasama, ngayon ay maikli na lang ang oras nila. Si Daxen ay nagsisimula na ring magtrabaho sa maliit na music foundation sa San Esteban, sa ilalim ng gabay ni Sir Quinlan Abesamis, isang dating conductor na nagretiro para magturo sa mga batang walang pambayad sa music school. "Pagod ka?" tanong ni Liora isang gabi sa video call. "Nagbuhat ako ng keyboard, 3 speaker at isang sirang drum set," natatawang sagot ni Daxen. "Ngayon ko lang nalaman na mas mabigat pala ang tunay na pagtulong kesa sa pagpirma ng tseke." "Nagsisisi ka ba?" "Hindi," sagot niya. "Mas naiintindihan kita ngayon." Tahimik na numuti si Liora. Sa bawat araw na lumilipas, pareho silang nagbabago. May lungkot doon, ngulit may ganda rin. Hindi na lang si Daxen ang lalaking nagtatanggol sa kanya sa harap ng ina niya. Nagiging sarili na rin itong tao. May sariling paninindigan, may sariling laban. Habang nasa Amerika si Liora, sa Pilipinas naman ay unti-unting nabubuksan ng mga lihim ng loob ng Vildoria Mansion. Si Garrick Soliven, na matagal nang nakapansin sa pagiging malupit ni Doña Vilmira sa mga kasambahay at mga mahihirap, ay nagsimulang mag-ipon ng dokumento. Tinulungan siya ni Manang Brisha na matagal nang may hawak na mga resibo, listahan ng donations at mga utos ni Doña Vilmira na pinapalabas na charity work kahit ginagamit lang pala para sa publicity at social events. "Sigurado ka rito, Manang?" tanong ni Garrick isang gabi sa maliit na pantry ng mansion. Matagal na tumingin si Manang Brisha sa kanya. "Matagal akong nanahimik dahil kailangan ko ng trabaho. Pero nung nakita kong ginawa niya kay Liora ang ginawa rin niya sa marami sa amin, naintindihan kong ang pananahimik ko pala ay tulong din sa kanya." Hindi pa nila inilalabas agad ang ebidensya. Ayaw ni Garrick na magmukhang personal na paghihinggit. Gusto niyang malinaw, maayos at may sapat na patunay. Ngunit unti-unti naramdaman ni Doña Vilmira na may nagbabago. May mga staff na hindi na tumitingin sa kanya ng may takot lamang. May mga kaibigan siyang nagsimulang magtanong kung totoo bang ginagamit ng charity arm ang mga mahihirap na bata bilang photo opportunity lamang. Si Cresida na minsang kakampi niya ay nagsimulang lumayo. Nang mapansin nitong posibleng madamay ang pangalan ng pamilya Montehar,
palihim itong nakipag-usap sa isang lifestyle reporter at nagbigay ng pahiwatig tungkol sa toxic culture sa loob ng Vildoria Events Circle. Hindi niya ito ginawa dahil sa pagsisisi kay Liora. Ginawa niya iyon para iligtas ang sarili. Sa Amerika, may sarili namang paninira na kinaharap si Liora. Habang mas lumalakas ang performance niya sa training, mas napapansin ng coaches ang kakaibang emosyon ng boses niya. Si Mirexa, na noong una ay mabait, ay unti-unting naging malamig. Hindi dahil masama siya mula simula, kundi dahil matagal na rin itong lumalaban para mapansin. Para kay Mirexa, parang biglang dumating si Liora dala ang viral story at nakuha nito ang atensyon na ilang taon niyang pinaghirapan. Isang araw, habang nasa rehearsal room sila, narinig ni Liora si Mirexa na kausap ang isa pang trainee. "She's good, yes," sabi ni Mirexa. "But people love her because of the sub-story. Let's see if she survives without tears." Parang sinuntok si Liora sa dibdib. Hindi siya pumasok sa room. Bumalik siya sa hallway at naupo sa bench. Ilang sandali pa, dumating si Coach Benicio. "You heard something," sabi nito, hindi tanong. Tumango si Liora. "Does it hurt because it is true or because you fear it might be?" Napayuko siya. "Paano kung iyon lang po ang gusto nila sa akin? Yung kwento ko, yung pagiging mahiyap, yung naapi ako." Umupo si Coach Benicio sa tabi niya. "Pain may open the door, but craft keeps you inside the room. That is why you train." Mula noon, mas nagsipag si Liora. Hindi siya nag-ensayo para talunin si Mirexa. Nag-ensayo siya para hindi niya lokohin ang sarili. Gumising siya ng maaga para sa breathing exercises. Nag-aral siya ng diction sa gabi. Pinakinggan niya ang sarili niyang recordings kahit nahihiya siya. Natutunan niyang ang boses pala ay kailangang alagaan gaya ng katawan. May tamang pahinga, tamang tubig, tamang tulog, at tamang katahimikan. Ngunit dahil sa sobrang sipag, muntik naman niyang mapahamak ang sarili. Isang linggo bago ang benefit concert para sa immigrant families, nag-ensayo siya ng lampas sa oras. Kinabukasan, paus siya. Halos walang lumabas na boses. Nataranta siya. "Coach, paano kung hindi bumalik?" "Then you learn the lesson your fear refused to learn," sabi ng seryosong Maestra Yvette na lumipad mula sa Pilipinas para sa ilang linggong special coaching. "A voice is not a machine. You do not punish it into greatness." Pinahinga siya ng 3 araw. Walang kanta, walang ensayo. Puro tubig, steam, tahimik na pagbabasa at pakikinig lamang. Para kay Liora, mas mahirap iyon kaysa kumanta dahil sa katahimikan, bumabalik ang takot. Sa ikatlong gabi, pinakinggan niya ang lumang recorder na bigay ni Tavio. May laman itong recording na hindi niya alam. Nang pindutin niya, narinig niya ang mahinang kaluskos tapos ang boses ni Romulo mula sa lumang kaset na ilipat pala ni Tavio. "Liora, kung maririnig mo man ito balang araw, sana kumakanta ka pa rin. Pero kung hindi, sana masaya ka pa rin. Tandaan mo anak, ang boses ay hindi lang nasa lalamunan, nasa tapang din yan ng puso." Naiyak si Liora ng tahimik. Kinabukasan, bumalik ang kaunting linaw ng boses niya. Hindi pa perpekto, ngunit sapat na para malaman niyang hindi siya tapos. Dumating ang gabi ng benefit concert. Ginanap ito sa isang medium-sized theater. Hindi kasing laki ng mga arenas, ngunit puno ng immigrant families, donors, artists at community leaders. May mga Pilipino, Meksikano, Vietnamese, Korean, African at iba pang pamilya na may sari-sariling kwento ng paglayo sa sariling bayan para maghanap ng mas mabuting buhay. Bago siya umakyat sa Entenada, nakatanggap si Liora ng anonymous message. "Go back to selling rice cakes. America doesn't need another pity singer." Nanamig ang kamay niya. Muntik niyang ibaba ang cellphone nang pumasok si Harlan sa backstage. Hawak nito ang maliit na USB. "I heard from Tavio. Your father had recordings. We cleaned one." Pinatugtog niya iyon sandali. Muling narinig ni Liora ang boses ni Romulo, kumakanta ng lumang kundiman. Hindi perpekto ang recording. May ingay, may gaspang, may luma, ngunit naando ng puso. "Your father did not reach a big stage, but maybe his song reached you so you could." Nang tawagin ang pangalan ni Liora, huminga siya ng malalim. Hinawakan niya sa bulsa ang panyo ni Romulo. Sa entablado, nakita niya ang mga mukha ng taong iba-iba ang pinagmulan, ngunit pare-parehong may hinahanap na tahanan.
Hindi siya kumanta para patunayan sa nag-message na mali ito. Hindi siya kumanta para maging viral. Hindi siya kumanta para balikan si Doña Vilmira, si Cresida o ang lahat ng nanghusga. Kumanta siya para kay Maristela na nagtitinda pa rin ng kakanin ngunit mas magaan na ang puso. Para kay Daxen na natutong magbuhat ng keyboard sa halip magtago sa yaman. Para kay Nimia na ginawang maganda ang damit na dapat sana ay insulto. Para kay Tavio, Padre Amando, Manang Brescia, Garik, at sa batang Liora na minsang tumigil mangarap. At nang lumabas ang unang nota, tahimik na naman ang buong teatro. Hindi na ito tulad ng gabing pinahiya siya sa ballroom. Ngayon, hindi siya itinulak. Siya mismo ang lumakad papunta sa ilaw. Sa bawat linya, mas buo ang tinig niya. Hindi na nanginginig dahil sa takot, kundi dahil sa buhay. Nang dumating ang huling bahagi ng kanta, tumayo ang ilang tao. May mga umiiyak, may mga nakahawak sa kamay ng kanilang mga anak. May isang matandang lalaking Pinoy sa unang row ang tahimik na nag-sign of the cross habang umiiyak. Pagkatapos ng performance, hindi lang palakpakan ang natanggap ni Liora. Tinawag siya ni Harlan sa isang maliit na meeting room kasama sina Celine at Octavian. Naroon din ang kinatawan ng isang independent record label na matagal ng katuwang ng Bricks Hard Foundation. Liora, sabi ni Celine, tonight proved something. You are not just a viral voice. You can carry a stage. Inabat ng label representative ang isang folder. We would like to offer a development recording contract. Nothing rushed, no exploitation. But it will require you to stay longer than 6 months. Napatitig si Liora sa folder. Ilang buwan pa lang ang nakararaan, iniisip niya kung kakayanin niya bang umalis ng bahay. Ngayon, hinihingi ng mundo na manatili siya sa malayo ng mas matagal. Gabi na nang tinawagan niya ni Daxen. Nasa maliit na music room ito sa San Esteban. May mga batang nag-aayos ng instruments sa likod. May offer sila, sabi ni Liora. Recording contract, pero kailangan kong manatili rito. Tahimik si Daxen ng ilang segundo. Pagkatapos, ngumiti siya ng malungkot, ngunit buo. Takot ka? Oo. Good, sabi niya. Ibig sabihin, mahalaga. Paano tayo? Huminga ng malalim si Daxen. Hindi ko alam ang lahat ng sagot pero alam ko ito. Ayokong maging dahilan para lumiit ulit ang mundo mo. Sa kabilang linya, napaluha si Liora. Hindi dahil nasaktan siya, kundi dahil naintindihan niyang ang tunay na pagmamahal ay hindi laging paghahawak ng mahigpit. Minsan, ito ay pagbibigay ng sapat na laya para maging buo ang taong mahal mo. Sa gabing iyon, habang hawak ang recording contract, tumingin si Liora sa bintana ng apartment niya. Malayo siya sa reles, malayo sa maliit na bahay, malayo sa lahat ng pamilyar. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na niya naramdaman na dayo siya sa sariling pangarap. Dahil ang tinig na minsang ikinulong sa takot ay natututo ng manirahan sa mas malaking mundo. Bago tayo tumungo sa huling bahagi ng istorya ni Liora, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa parting ito, makikita natin na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa palakpakan, kontrata o paglipad sa ibang bansa. Minsan mas malalim ang tagumpay kapag nakabalik ka sa lugar na minsang pinanggalingan mo, hindi para magyabang, kundi para patunayan na ang taong minsang pinatahimik ay kaya palang maging tinig ng marami. 3 taon na ang lumipas mula nung tanggapin ni Liora May Talabong ang recording development contract sa Amerika. Ang 6 na buwan na scholarship na akala niya noon ay pansamantalang paglayo lamang ay naging simula ng mas mahaba at mas mahirap na paglalakbay. Hindi naging madali ang 3 taon na iyon. May mga gabing umiyak siya dahil sa pagod, may mga panahong halos mawalan siya ng boses dahil sa pressure, at may mga pagkakataon na tinanong niya ang sarili kung tama bang pinili niyang manatili sa bansa na malayo sa ina, sa taong mahal niya, at sa maliit na bahay sa gilid ng reles na kahit mahirap ay naging tahanan ng kanyang pagkatao. Ngunit sa bawat pagbagsak, bumabangon siya.
Natutunan niyang hindi lang damdamin ang kailangan sa pagkanta, kailangan din ng disiplina, kailangan ng tamang pahinga, matinding ensayo, pakikinig sa kritisismo, at pagpapakumbaba sa harap ng mga taong mas marami nang dumaan sa industriya. Si Harlan Wexby ay nanatiling gabay niya sa studio. Si Coach Benicio Valle ang naturo sa kanya kung paano dalhin ang sarili sa entablado nang hindi binubura ang pagiging Pinay. Sina Octavian at Celine Brixhart ay hindi siya tinuring na produkto, kundi isang artistang kailangang alagaan. Unang lumabas ang kanyang independent single na may pamagat na Sa Gilid ng Reles. Isang awit na isinulat niya habang iniisip ang mga umagang gumagawa sila ni Maristela ng kakanin. Hindi iyon kantang purong birit. Simple ang simula, halos parang dasal. Ngunit sa huling bahagi ay tila sumisigaw ang puso ng isang taong matagal na nanahimik. Hindi man ito agad naging sikat sa lahat. Kumalat ito sa Filipino community sa Amerika, sa mga OFW, sa mga working students, at sa mga taong umalis ng sariling bayan dala ang pangarap at lungkot. Sumunod ng ilang maliliit na concert, guest appearances at charity performances. Sa bawat entablado, hindi nakakalimutan ni Liora na sabihin kung saan siya nagmula. Hindi niya ikinahiya ang pagiging anak ng tindera ng kakanin. Hindi niya itinago na huminto siya sa kolehiyo dahil sa sakit ng ama. Hindi niya binura ang pangalang Talabong, kahit ilang beses siyang pinayuhang gumamit ng mas international-sounding na stage name. No, sabi niya minsan kay Harlan habang nasa studio sila. Kung maririnig nila ang boses ko, gusto kong marinig din ang apelyido ng taday ko. Napangiti noon si Harlan. Then, Talabong stays. Sa Pilipinas, marami ring nagbago. Si Maristela, na dati ay halos araw-araw na nanghihina dahil sa sakit at pagod, ay mas naging maayos ang kalagayan dahil sa regular na gamutan na pinondohan ni Liora mula sa una niyang kinita. Ngulit hindi ginusto ni Maristela na maging palamunin. Sa halip, itinayo niya ang maliit na Talabong Kitchen sa San Esteban, isang livelihood kitchen na nagtuturo sa mga nanay kung paano gumawa ng puto, kutsinta, bibingka at iba pang kakaning pwedeng pagkakitaan. Hindi porki tinulungan tayo, titigil na tayong tumulong. Madalas niyang sabihin sa mga babaeng dumadalaw sa libreng training. Si Nimia Sardea naman, mula sa pagiging simpleng mananahi sa kanto, ay nagkaroon ng sariling maliit na atelier. Nagsimula iyon nang kumalat ang kwento tungkol sa gown ni Liora, ang gown na ipinadala bilang insulto, ngunit binago ni Nimia para maging elegante. Maraming indie performers ang lumapit sa kanya para magpagawa ng stage outfits. Hindi siya naging sobrang yaman, ngunit sa unang pagkakataon, may sarili na siyang karatala sa labas ng tindahan. Nimia Sardea Atelier, damit na may kwento. Si Tavio Graneda naman ay naging vocal guide ng ilang kabataang scholar sa San Esteban. Hindi siya formal na maestro, ngulit marami ang natuto sa kanya ng tamang paghinga, paghawak ng mikropono, at higit sa lahat, ang hindi pagtalikurad sa sariling boses. Si Padre Amando Quiros naman ay patuloy na nagbabantay sa simbahan. Mas mahina na ang katawan, ngunit malinaw pa rin ang payo sa mga batang nangangarap. At si Daxen Vildoria, ang lalaking minsang ipinanganak sa marangyang bahay, ngunit piniling matutong tumayo sa labas ng anino ng pamilya, ay naging direktor ng Community Music Foundation na una niyang sinalihan matapos bumaba sa posisyon sa Vildoria Events Group. Sa tulong ni Sir Quinlan Abesamis, natutunan niyang gumawa ng totoong programa, hindi yung pang-picture lang. Bumili sila ng second-hand instruments, nag-ayos ng lumang classroom para gawing music room, at nagbigay ng libreng workshop sa mga batang walang pangbayad sa music school. Hindi na siya bumalik sa dating upuan sa kumpanya. Maraming beses siyang kinumbinsi ni Severiano, lalo na nang unti-unting lumala ang problema sa pangalan ng Vildoria Events Group. Ngunit ang sagot ni Daxen ay laging pareho. Papa, matagal akong nauupo sa opisina na hindi ko alam kung sino talaga ang tinutulungan natin. Ngayon, nakikita ko ang mukha ng mga batang nabibigyan ng pag-asa. Hindi ko ipagpapalit iyon. Sa loob naman ng mansyon, tuluyang nabuksan ang mga lihiman ni Doña Felmira. Hindi bigla ang pagbagsak niya. Hindi ito isang esena puno ng sigawan at sampalan.
mas masakit iyon dahil dahan-dahan. Una, may reporter na naglabas ng artikulo tungkol sa mga charity gala na mas malaki ang gasto sa dekorasyon kesa sa mismong donasyon. Sumunod, may lumabas na mga dokumento na nagpapatunay na ilang pondo ng charity arm ay ginamit para sa private branding campaign ni Doña Vilmira. Pagkatapos, ilang dating staff ang nagsalita tungkol sa pagtrato niya sa mga kasambahay at mahihirap na beneficiaries. Si Garrick Sullivan ang nagbigay ng mga dokumento sa legal team ng kumpanya. Si Manang Brisha naman ang isa sa mga nagpatotoo, hindi para maghiganti, kundi para matapos na ang kultura ng pananahimik. Hindi ko gustong sirain ng kahit sino, sabi ni Manang Brisha sa isang private hearing. Gusto ko lang pong malaman nila na ang mahihirap na ginagamit nila sa litrato ay tao rin, nasasaktan din, naaalala rin ang pangmamaliik. Hindi nakulong si Doña Vilmira dahil may mga kasong naayos sa settlement at may mga pagkukulang na hindi sapat sa mabigat na hatol. Ngunit napilitan siyang bumaba sa lahat ng posisyon sa kumpanya. Nawala ang imbitasyon sa mga gala, nawala ang mga kaibigang laging nakangiti sa tabi niya sa mga larawan. Ang dating babae na kinakatakutan sa ballroom ay unti-unting naiwan sa malawak na mansyon na tahimik at malamig. Si Severiano, bagamat hindi perpekto, ay natutong umamin ng pagkukulang. Isang gabi, pumunta siya sa maliit na music foundation ni Daxen. Nakita niya ang anak na nag-aayos ng sirang gitara ng isang estudyante. Pawisan, simple ang damit, at malayo sa dating imahe ng tagapagmana ng Vildoria Events Group. "Anak," sabi ni Severiano, "pinanood ko ang sarili kong pamilya na manakit ng taong walang kalabang-laban at wala akong ginawa." Hindi agad sumagot si Daxen. "Hindi ko hinihinging kalimutan mo," dagdag ng ama. "Gusto ko lang sabihin na nagsisisi ako." Matagal bago nagsalita si Daxen. "Papa, hindi lang ako ang dapat mong hingian ng tawad." Tumanggo si Severiano. "Alam ko." Sa 3 taon ng pananatili ni Leora sa Amerika, nagdesisyon siyang umuwi sa Pilipinas para sa isang grand charity concert. Hindi ito ordinaryong concert. Layunin nitong maglunsad ng Talabong Voice Haven, isang scholarship program para sa mahihirap na kabataang may talento sa musika. Kasama sa proyekto ang pagtatayo ng music rooms sa ilang pampublikong paaralan, pagbibigay ng instruments, at pagkuha ng mentors para sa mga batang hindi kayang magbayad ng private lessons. Nang malaman ni Leora na gaganapin ang concert sa bagong cultural center na itinayo ng paghiyan ni Octavian, Celine, Filipino donors at ilang local partners, halos hindi siya makapaniwala. Ang dating dalagang nanginginig sa entablada ng ballroom ay uuwi ngayon bilang pangunahing performer ng isang concert na dinadaluhan hindi lang ng mga mayayaman, kundi ng mga taong minsang hindi pinapansin sa ganitong klasing lugar. Sa araw ng kanyang pag-uwi, hindi private jet ang pinili ni Leora. Dumating siya sa ordinaryong commercial flight kasama ang maliit niyang team. Ngunit sa airport, sinalubong siya ni Maristela, Nimia, Tavio, Padre Amando at ilang batang scholars na may hawak na handmade banner. "Welcome home, Ate Leora!" Paglabas niya, unang yunakap ni Leora ang ina. Mas maputi na ang buhok ni Maristela. May ilang guhit na rin ng edad sa mukha, ngunit mas maliwanag ang mga mata nito dati kaysa dati. "Ma," iiyak na sabi ni Leora, "nakauwi na po ako." Hinawakan ni Maristela ang mukha ng anak. "Hindi ka lang umuwi, dinala mo pabalik ang pangarap mo." Nang makita niya si Daxen, pareho silang natahimik. 3 taon silang nagmahal ng malayo. May mga panahong halos hindi sila nagkakausap dahil sa magkaibang schedule. May mga panahong pareho silang pagod at hindi alam kung paano sasabihin ng takot na baka nagbabago na sila. Ngunit nang magharap sila, hindi na kailangang madaliin ang paliwanag. "Welcome home, Leora," sabi ni Daxen. Ngumiti siya. "Ang dami mong pinayat." "Ang dami mo namang pinatapang," sagot nito. Napatawa siya habang umiiyak. Hindi sila naghalikan sa harap ng lahat parang pelikula. Nagyakap lang sila ng mahigpit.
Yakap ng dalawang taong hindi man naging madali ang landas, hindi rin bumitaw sa respeto sa pangarap ng isa't isa. Dumating ang gabi ng charity concert. Puno ang cultural center. Nandoon ang mga batang scholars mula San Esteban, street musicians, kasambahay, palengke vendors, working students, teachers, dating volunteers, local artists at maging ilang mayayamang donors. Hindi ito party ng alta sosyedad. Ito ay pagtitipon ng mga taong may kanya-kanyang sugat at pag-asa. Nasa front row si Maristela, katabi sina Nimia, Tavio, Padre Amando, Manang Brisha, Garrick at Severiano. Nasa gilid naman si Daxen kasama ang mga batang hawak ng gitara, violin at maliit na keyboard na bahagi ng unang batch ng Talabong Voice Haven. Sa likod ng audience, halos hindi napapansin, nakaupo si Doña Velmira. Wala na ang dating engranding alahas, simple ang suot niya. Wala na rin ang mga kaibigang laging nakapaligid sa kanya noon. Ilang buwan bago ang concert, nakarating kay Liora ang balitang gusto raw dumalo si Doña Velmira, ngulit hindi ito makahingi ng imbitasyon. Si Liora mismo ang nagpadala ng ticket, hindi VIP, hindi special seat, kundi ordinaryong upuan sa likod. Nang tanungin siya ni Nimia kung bakit, ngumiti lang si Liora. Dati, inilagay niya ako sa harap para ipahiya. Ngayon, bibigyan ko siya ng lugar sa likod para makinig, hindi para gantihan, para makita niya na hindi ko kailangang saktan siya para maging buo ako. Nagsimula ang concert sa pagtatanhal ng mga batang scholar. May isang batang babae na nanginginig habang kumakanta. May isang batang lalaki na pumalya sa gitara mulit itiniloy pa rin. At may grupo ng kabataang kumanta ng awit tungkol sa pangarap. Sa bawat performance, pumapalakpak si Liora mula sa gilid ng stage. Hindi siya ang sentro sa bawat sandali. Gusto niyang maramdaman ng mga bata na ang entablado ay hindi lang para sa sikat, kundi para sa may tapang tumayo. Nang siya na ang tinawag, tumayo ang audience. Matagal ang palakpakan, ngunit hindi gaya noon sa ballroom ng Vildoria. Hindi na siya nanginginig dahil pinilit siyang kumanta. Ngayon, siya ang pumili ng oras, ng kanta, at ng dahilan. Tumayo siya sa gitna ng entablado, suot ang gown na gawa ni Nimia. Hindi ito sobrang kinang. May bordang reles sa laylayan, maliliit na perlas na parang patak ng luha, at simpleng disenyo na sumisimbolo sa paglalakbay niya. Magandang gabi po sa inyong lahat, panimula ni Liora. Noong bata ako, akala ko ang boses ay para lang sa mga taong may pagkakataong mangarap. Akala ko kapag mahirap ka, dapat mahina lang ang kanta mo, dapat sa kusina lang, sa palengke lang, sa likod lang ng simbahan. Pero may mga taong hindi pumayag na manatili akong tahimik. Tumingin siya kay Maristela. Ang nanay ko na kahit pagod na pagod, hindi kinalimutang sabihin sa akin nang may halaga ako. Tumingin siya kay Tavio at Padre Amando. Ang mga gurong hindi humingi ng bayad pero nagbigay ng paniniwala. Tumingin siya kay Nimia. Ang kaibigang ginawang maganda ang damit na ipinadala para ipamukha sa akin na mababa ako. Bahagyang natawa ang audience, ngunit may kirot sa likod ng tawa. At sa huli, tumingin siya sa kabuuan ng crowd. At sa lahat ng minsang sinabihang hindi bagay, walang lugar, walang mararating, ang gabing ito ay para sa inyo. Sa likod ng audience, napayuko si Doña Velmira. Alam niya ang tinutukoy ni Liora, ngunit walang pangalang binanggit, walang paratang, walang pagpapahiya, at sa kakaibang paraan, mas masakit iyon dahil ang katahimikan ni Liora ay mas marangal kaysa sa anumang galit na inaasahan niyang marinig. Nagsimula ang musika. Ang unang kanta ni Liora ay Sa Gilid ng Reles. Habang umaawit siya, maraming taga San Esteban ang umiiyak. Nakikita nila sa kanta ang lumang bahay, ang tunog ng tren, ang amoy ng kakanin, ang batang Liora na minsang tahimik na naglalakad sa palengke. Sa huling linya ng kanta, tumayo si Maristela at hindi na pinigilan ng luha. Sumunod niyang kinanta ang isang bagong awit na isinulat niya para sa ama. Ang pamagat ay Panyo ni Romulo. Bago niya ito simulan, kinuha niya mula sa bulsa ang lumang panyo at hinawakan ito sa dibdib. Pa, bulong niya, sapat lang para marinig ng mikropono. Nakarating po tayo. Sa audience,
Napahawak si Tavio sa mata. Si Padre Amando ay tahimik na nagdarasal. Si Daxen naman ay nakatingin kay Leora na parang muling nakikita ang dalagang unang kumanta para kay Lola Sebia sa medical mission. Ngunit ngayon, buo na ang tindig, buo na ang boses, at buo na ang katauhan. Pagkatapos ng kanta, halos hindi matapos ang palakpakan. Ngunit bago bumaba si Leora, nagsalita siya muli. Ngayong gabi, opisyal nating bubuksan ang Talabong Voice Haven. Hindi ito gagawing sikat ang lahat ng bata. Hindi lahat ng kumakanta ay kailangang maging artista. Ang gusto natin matutunan nilang hindi dapat ikahiya ang tinig nila, sa kanta man, sa pangarap, o sa pagsasabi ng katotohanan. Pinalakpakan siya ng buong cultural center. Matapos ang concert, maraming lumapit kay Leora. May mga batang nagpapasigna, may mga ina na nagpapasalamat, may mga dating kapitbahay na yumakap sa kanya, at may mga donors na nagbigay ng pangakong suporta sa scholarship program. Ngunit sa gitna ng lahat, nakita niya si Doña Velmira na nakatayo lang sa may gilid ng exit, tila nagdadalawang isip kung lalapit o aalis. Si Daxen ang unang nakapansin. "Leora." "Nakita ko." Mahinang sagot ni Leora. Hindi niya iniwasan. Dahan-dahan siyang lumapit. Nang magharap sila, ilang segundo silang tahimik. Ang dating Doña Velmira na laging nakataas ang baba ay ngayon ay hirap tumingin ng diretsyo. "Leora," sinimulan nito, halos basag ang boses. "Alam kong huli na lahat para ayusin ang ginawa ko." Hindi nagsalita si Leora. "Hindi kita hiningan ng tawad nun dahil mas mahalaga sa akin ang pride ko kaysa sa sugat na hiniwan mo sa akin. Pinahiya kita, minaliit kita, ginamit ang kahirapan mo para paramdaman sa'yo na wala kang lugar sa buhay ng anak ko. Pero ngayong gabi, habang kinakanta mo ang lahat ng pinagmulan mo, naintindihan ko na ako pala ang mas mahirap. Hindi sa pera, sa puso." May luha sa mata ni Doña Velmira ngunit hindi ito theatrical, hindi ito eksenang pilit. Mukha siyang babaeng unang beses nakikita sa sariling kasalanan, walang salamin ng yabang. "Patawarin mo ako," Sabi niya, hindi dahil karapat-dapat ako, kundi dahil alam kong kailangang sabihin iyon kahit wala kang ibalik sa akin. Matagal bago sumagot si Leora. Sa dibdib niya, may lumang sakit na gumalaw. Naalala niya ang ballroom, ang mikropono, ang bulong na sigurado ay pagtatawanan kanila. Naalala niya ang takot, ang hiya, ang panginginig. Ngunit naalala rin niya ang lahat ng nangyari pagkatapos, ang pagbangon, ang Amerika, ang training, ang mga batang scholar at ang gabing ito. "Pinapatawad ko kayo," mahinahon niyang sabi. Napaluha si Doña Velmira. "Pero gusto kong maintindihan ninyo," dagdag ni Leora. "Ang pagpapatawad ay hindi pagbabalik sa dating lugar. Hindi ibig sabihin nun makakalimutan ko. Hindi ibig sabihin nun magiging malapit tayo agad. Ang ibig sabihin lang, hindi ko na hahayaang hawakan ng ginawa ninyo ang puso ko habang buhay." Tumanggo si Doña Velmira. "Naiintindihan ko." Lumapit si Daxen, ngunit hindi siya nakialam. Hinayaan niyang si Leora ang magsara ng sugat sa paraan nito. Makalipas ang ilang buwan, nagsimula ang unang opisyal na klase ng Talabong Voice Haven sa San Esteban. Ang dating abandonadong classroom malapit sa lumang simbahan ay naging music room na may simpleng stage, second-hand piano, ilang gitara, violin, at shelves na puno ng music sheets. Sa dingding, may nakasulat na, "Hindi kailangang malakas agad. Ang mahalaga, totoo." Si Leora ay hindi permanenteng nanatili sa Pilipinas dahil may mga proyekto pa siya sa Amerika, ngunit hinati niya ang oras niya sa dalawang mundo. Si Daxen ang naging pangunahing katuwang sa Pilipinas, si Nimia ang gumagawa ng simpleng costumes ng mga bata kapag may recital, si Tavio ang nagtuturo ng breathing exercises, si Padre Amando ang madalas magbukas ng klase sa isang maikling dasal, si Maristela ang naghahanda ng merienda mula sa Talabong Kitchen, si Manang Brisha, matapos magretiro sa mansyon, ay naging tagapangalaga ng music room. Siya ang naglilinis ng upuan, nag-aayos ng gamit, at minsan ay tahimik na nakikinig sa mga batang kumakanta. Si Garrick naman ay tumutulong sa legal at fundraising documents gamit ang koneksyon niya, ngunit walang kayabangan. At si Doña Velmira, hindi siya agad naging bahagi ng buhay ni Leora. Hindi rin siya biglang naging mabait na parang walang nangyari,
Ngunit isang araw, dumating siya sa music room dala ang kahon ng bottled water at sandwiches para sa mga bata. Simple ang suot niya, walang camera, walang photographer, walang press release. Nakita siya ni Maristela sa pinto. "Anong kailangan ninyo?" tanong ni Maristela. Hindi malamig, ngulit hindi rin malambing. "Wala, may dala lang ako, kung pwede." Tinanggap ni Maristela ang kahon. "Salamat." Hindi pa yon pagkakaibigan, hindi pa yon buong paghilom, ngulit simula iyon ng tahimik na pagbabayad sa maling nagawa, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa maliit na gawaing walang kapalit. Pagkalipas ng 1 taon, ikinasal sina Leora at Daxen sa lumang simbahan ni Padre Amando. Hindi enggrande ang kasal, walang ballroom, walang maranging chandelier, walang listahan ng VIP upang ipakita sa lipunan. Ang naroon ay mga taong naging bahagi ng paglalakbay nila. Si Maristela na umiiyak habang inaayos ang belo ng anak, si Nimia na proud dahil siya ang gumawa ng gown, si Tavio na pilit itinatago ang luha, si Harlan na lumipad mula Amerika, sina Octavian at Celine na tumayong parang pangalawang magulang, sina Coach Benicio at Maestra Yvette na nagpadala ng recorded message, si Garrick na naging MC sa reception at ang mga batang scholar na kumanta sa mismong seremonya. Dumalo rin si Severiano, tahimik ngunit mas magaan na ang mukha. Nasa likod si Doña Velmira, hindi bilang bida, hindi bilang reyna ng okasyon, kundi bilang ina ni Daxen na natutong tumanggap na hindi lahat ng bagay ay dapat kontrolin. Nang matapos ang kasal, lumapit si Doña Velmira kay Leora. "Salamat at pinayagan mo akong makadalo," sabi ni Leora. "Nanay kayo ni Daxen at bahagi kayo ng kwentong nalampasan namin," sabi ni Leora. Hindi na siya nagsalita pa, ngulit sapat na yon. Lumipas pa ang mga taon, lumawak ang Talabong Voice Haven, nagkaroon ito ng branches sa ilang bayan at kalaunan ay maliit na partnership sa Filipino community sa Amerika. Hindi lahat ng batang dumaan doon ay naging singer. Ang iba ay naging guro, nurse, engineer, seaman, mananahi at magulang. Ngulit marami sa kanila ang nagsabing doon sila unang natutong magsalita ng hindi nahihiya. Doon nila unang naramdaman na may halaga ang tinig nila. Isang hapon, sa pinakaunang music room sa San Esteban, may isang batang babae na nakaupo sa gilid habang nag-iensayo ang iba. Payat siya, mahiyain, at halatang gustong kumanta ngunit takot tumayo. Lumapit si Leora, na noon ay kakauwi lang mula sa isang concert tour. "Anong paralan mo?" tanong niya. "Althea po," mahina ang sagot ng bata. "Bakit hindi ka sumasali?" Nayuko si Althea. "Baka po pagtawanan nila ako." Saglit na natahimik si Leora. Sa sinabi ng bata, biglang bumalik sa alaala niya ang ballroom ng Vildoria, ang malamig na ngiti ni Doña Velmira, ang mikroponong inabot sa kanya, at ang boses na nagsabing sigurado ay pagtatawanan siya. Ngunit hindi na sumakit iyon gaya ng dati. Isa na lang itong alaala ng babaeng minsang siyang naging takot, naninginig, ngunit hindi sumuko. Umupo si Leora sa tabi ni Althea at ngumiti. "Alam mo," sabi niya, "minsan may mga taong tatawa dahil hindi pa nila naiintindihan ang naririnig nila, pero hindi ibig sabihin nun mali ang boses mo." Tumingin ang bata sa kanya. Hinawakan ni Leora ang maliit nitong kamay. "Hayaan mong marinig nila ang boses mo. Minsan, ang tinig na pinagtatawanan nila ngayon ang siya nilang iiyakan bukas." Dahan-dahang tumayo si Althea. Nanginginig pa rin siya, ngunit lumakad siya papunta sa gitna ng maliit na stage. Sa gilid, naroon si Daxen, nakangiti habang buhat ang kanilang maliit na anak na si Romina May, ipinangalan kay Romulo at Maristela. Nasa likod si Maristela, namimigay ng kutsinta sa mga bata. Si Nimia ay nagsusukat ng costume para sa recital. Si Tavio ay nag-aayos ng mikropono. At sa isang upuan malapit sa pinto, tahimik na nanonood si Doña Velmira. Walang alahas, walang yabang. Hawak ang listahan ng snacks na kailangan niyang bilhin para sa susunod na klase. Nagsimulang kumanta si Althea. Mahina ang unang nota. Hindi perpekto, medyo sintunado, ngunit totoo. At sa buong silid, walang tumawa.
Si Liora ay napangiti habang unti-unting lumalakas ang boses ng bata. Sa sandaling iyon, naintindihan niya na tapos na ang kwento ng babaeng pinakanta para mapahiya. Hindi na siyang bihag ng gabing iyon. Hindi na siya ang dalagang naghihintay kung pagtatawanan ba siya ng mundo. Siya na ngayon ang babaeng nagbubukas ng entablado para sa iba. At sa bawat batang natututong umawit ng walang takot, patuloy na nabubuhay ang tinig ni Romulo, ang sakripisyo ni Maristela, ang tapang ni Daxen at ang pagbangon ni Liora May Talabong, ang babaeng minsang itinulak sa kahiyaan, mulit ginawang awit ang lahat ng sakit hanggang marinig ng buong mundo.